Kaya po ang banggit ay mula sa langit sapagkat galing siya o nagmula siya sa ating Panginoon Diyos. Hindi dahil sa Diyos ang ating Panginoong Sukristo. Yun ang paniniwala at konklusyon ng iba. Kaya salungat po yun sa katotohanan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and it is always nice to be seeing you once again mga ka-U3 sa ating episode ngayon. Atin pong pag-uusapan ang isang timely pa rin at thematic po na treatment dito po sa ating channel. Ang patungkol po sa nature ni Jesus Christ. Is He God? Is He human? And ito naman po ay sa perspective ng Iglesia ni Cristo dahil po ito ay naisan po sa atin pong Facebook page. Ayan. Sa mga baguhan po, ganito po talagang ginagawa natin sa U3. Tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermon. And ito nga po, however, first time na bibigyan natin ng reaction. Ang pangalan daw po ng show is Suriin Natin. At bilang tuition fee, ayan, sa atin po nga Usap-Usap University, please click like. Kapag nag-like po kayo, ibig sabihin po ay inirekomenda nyo rin yung atin pong mga content dito po sa atin pong channel para po sa iba pang mga YouTube viewers, mga ka-U3. So sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-UT, paunang paalala lang po, hindi po ako member ng Iglesia ni Cristo, so expect na posible po akong mag-disagree, posible rin po akong mag-agree sa akin pong napapanood. One thing I could guarantee to you, I will be a fair reactor, no? Pinapanood po natin ito in real time, hindi po tayo nag-i-endorso at wala po tayong sinasabi na reliyo na wag nyo dapat nakaaniban mga ka-U3. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Isang masayang pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. At sa pagkakataong ito, kami pa rin po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato, patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Pinaninindigan po ng Iglesia ni Cristo na ang ating Panginoong Hesukristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Subalit, tulad ng alam natin, kapatid na Gerson, may mga naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay bukod sa tao ay Diyos pa. Opo. Kaya para sa kanila, ang Panginoong Sukristo, tao at saka Diyos. Opo. Merong dalawang likas na kalagayan. Kaya, yan ngayon ang susuriin po natin, pag-aaralan natin sa gagawin po natin pagtalakay mula po sa mga katotohanang nakasulat po sa Biblia. Alamin natin, kapatid na Jason, anong aral ang nalalabag sa paniniwalang ang Panginoong Hesukristo, tao at saka Diyos pa? Ang nakasulat po sa Ezekiel 28:2, ganito po ang ating mababasa. Anak ng tao, sabihin mo sa prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas at iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y nauupo sa upuan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayunman, ikaw ay tao at hindi Diyos, bagaman iyong inilagak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Ang binasa po natin ng nilalabag ng mga nagtuturo na si Kristo po ay bukod sa pagiging tao ay Diyos pa. Sapagkat kung napansin po ninyo, maliwanag yung pahayag po mismo ng ating Panginoon Diyos. Ayon po sa Kanya, ang tao ay hindi Diyos. At ang kausap niya nga dyan, yung prinsipe sa Tiro. Opo. Sabi na iba, kapatid na Jason, hindi naman si Kristo ang tinutuko dyan . Ang tinutuko, yung prinsipe sa Tiro. Bagaman ang kausap po ng Panginoon Diyos ay ang prinsipe sa Tiro, subalit ang kanya pong tinutukoy ay hindi yung pagiging prinsipe ng prinsipe sa Tiro, kundi yung pagiging tao sa likas na kalagayan ng prinsipe sa Tiro. Ang tao ay hindi po Diyos. Kaya nga ang banggit ng ating Panginoon Diyos, ikaw ay tao at hindi Diyos. Ano po ang katotohanang itinuturo ng ating Panginoon Diyos nang sabihin niya sa prinsipe sa Tiro na ikaw ay tao? Ang katotohanang itinuturo niya, siya na tao,
hindi Diyos. Opo. Kaya hindi po pwede yung paniniwalang tao na at saka Diyos pa na lumilitaw, merong dalawang likas na kalagayan. At pagkatapos, yun ay iniuukol nila sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi malinaw nga sa mga katotohanang nakasulat po sa Biblia na ang tao ay hindi Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo, ano ba ang kanyang itinuro tungkol sa kanyang likas na kalagayan? Pakinggan po natin sa 1:8:40, ganito po ang nakasulat. Ngunit pinagsisikapan ninyong patayin ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Maliwanag po ang pahayag ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko sa Diyos. Dalawang bagay po nais nating ipapansin sa mga taga-subaybay. Ang pagpapakilala po ng Panginoong Hesukristo Tao. ay tao at hindi Diyos. At ipinakilala rin niya yung kaibahan niya sa Diyos. Si Kristo po ang nakarinig nung katotohanan at ang Diyos ang kanya pong naparinggan. Pinatutunayan lamang po na iba talaga ang ating Panginoon Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, batay mismo sa Kanya, siya ay tao. At yung deklarasyon po na yon, pagpapakilala na yon ng ating Panginoong Hesukristo na siya po ay tao, yun ang katunayang hindi sa Diyos. Sapagkat sabi kanina ng ating Panginoon Diyos sa Prinsipe sa Tiro, ikaw ay tao at hindi Diyos. Kaya ang tao, hindi po Diyos. Mali pong paniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo tao na at saka Diyos pa. Opo. Suriin natin yung sinasabi nila. Kaya daw sila naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos sapagkat siya ay mula sa langit. Mapanghakawakan na ba na dahil sa ang Panginoong Hesukristo mula sa langit, Diyos na siya sa likas na kalagayan? Pakinggan po natin ang nakasulat po sa unang Korinto sa 15 at ang talata po ay 47. Ganito po ang ating mababasa. Ang unang tao ay mula sa lupa. Ang ikalawang tao ay buhat sa langit. Sa talatang binasa natin, ang binabanggit na unang tao ay tumutukoy po kay Adan. At kung napansin ninyo, may binanggit na ikalawang tao na buhat sa langit na ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Kung siya po ay Diyos, di sana ang banggit po ay ang ikalawa ay Diyos na buhat sa langit. Kaya malinaw na hindi dahil sa ang Panginoong Hesukristo ay mula sa langit, Diyos na siya, di ba? Sapagkat malinaw ang sabi ng Biblia na siya dapat nating tanggapin, di ba? Ang ikalawang tao po ang binabanggit mula niya sa langit. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang likas na kalagayan, tao po at hindi siya Diyos. Pero bakit kaya binanggit na ang ikalawang tao ay mula sa langit? Okay, before we continue, I think I could get, and I could follow the flow of thought here ni kapatid na Israel at Gerson. Ayan. So sinasabi kanina po sa sitas yung ngayon lang na ang pag-refer kay Jesus Christ is isang tao, no? Yung second man was from heaven. So one of the most basic po kasi sa ganito po na pag-confront ng majority faith, kumbaga, I would say majority faith dahil po kaya po naging Christianity nga, yung pag-describe ng mga kategory ng ating paniniwala, Katoliko, born again, at iba pa, is dahil yung nakaangkla ito sa paniniwala sa saving power ng anointed one na si Jesus Christ. And in varying degrees mga ka-youthie, there is deity attached to it. Kaya nga na-mention nga yung the last episode natin, na na-mention yung ideya ng hypostatic union. However, this label is used among the Christian circles mga ka-youthie, lalong-lalo na po sa Katoliko, which is co-equal kahit na si Jesus ay tao at Diyos sa kanilang paniniwala. Just on that mga ka-youthie, sa mga members po ng Iglesia ni Cristo, does your church consider it to be under the banner of Christianity? Or sa Iglesia ni Cristo po, you totally dissociate yourselves from that kind of label or category mga ka-youthie? Anyway, going back, so since, according to their flow of discussion so far, nito ni Brother Israel mga ka-youthie, he is saying na it was Jesus Christ from the heaven, but still is human. So I think the next line of thinking here would be saying, Jesus is human, but not so human perhaps, or maybe he is a human, but a special kind of human.
human. Baka ganun po siguro ang magiging line of thinking dito. Dahil like mentioned, sino ba ang tao na nanggaling sa langit, nakarating sa lupa? Kasi di hamak na sa ideya ng afterlife, humans from here goes to heaven. So dito, ang pagiging human ni Jesus Christ is a little bit different from heaven to earth, mga ka-Yuthi. So let's continue here. Pakinggan po natin sa 1.8 at ang talata ay 42. Ganito po ang paliwanag sa atin ng Biblia. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako." Maliwanag po kung bakit may binabanggit na ang Panginoong Jesucristo ay buhat o galing sa langit. Sapagkat siya na rin po ang may sabi. Ang sabi niya, ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Na ang kahulugan po nun, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sinugo niya ako. Iba po si Kristo na sinugo kaysa sa Diyos na nagsugo sa Kanya. Ang iisang tunay na Diyos Opo. ay ang Ama Opo. na nagsugo sa ating Panginoong Hesukristo. Opo. Ang Panginoong Hesukristo po, tao sa kanyang likas na kalagayan. Kaya po ang banggit ay mula sa langit sapagkat galing siya o nagmula siya sa ating Panginoon Diyos. Hindi dahil sa Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Yun ang paniniwala at konklusyon ng iba. Kaya salungat po yun sa katotohanan. Ang katotohanan po, ang ating Panginoong Hesukristo, tao at sapagkat siya'y tao, hindi siya Diyos. Yun ang malinaw na aral po ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia na dapat po nating sampalatayanan. Suriin pa natin yung sinasabi ng iba, kapatid na Gerson. Sabi nila, ang ating Panginoong Hesukristo raw, ngayong nasa langit na, Diyos na sa kanyang likas na kalagayan. Tinatanggap nila na nang narito sa lupa, talaga naman anyang tao Okay. Pero nang umakyat na sa langit, ang Panginoong Hesukristo, Diyos na siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya, suriin natin mula sa pagtuturo ng Biblia. Hindi yung paniniwala nilang basta tatanggapin natin. Opo. Kailangan kung ano ang itinuturo ng Biblia. Ngayon bang ang ating Panginoong Hesukristo'y nasa langit na? Diyos na kaya ang kanyang likas na kalagayan? Ganito po ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa awit 80 at ang talata po ay 17. Mapatong nawa ang iyong kamay sa tao na iyong kinakanan, sa anak ng tao na iyong pinalakas sa iyong sarili. Ang binasa po natin ay hula patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kung napansin po ninyo, may binabanggit na tao na nasa kanan ng Diyos, na ang tinutukoy ay yung anak ng tao. Ang anak ng tao tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Ano katunayan, kapatid na Gerson, na ang nasa kanan ng ating Panginoon Diyos ay tao at sino yon? Pakinggan po natin sa Kolosas po 3 at ang talatay 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Talagang ang tinutukoy po kanina na tao na nasa kanan ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Ang kanyang likas na kalagayan, bagaman siya po ay nasa kanan ng Diyos, hindi po Diyos, kundi tao ayon sa Biblia. Yan ang maliwanag po na itinuturo ng banal na kasulatan. Sa ginagawa po nating pagsusuri, pinatutunayan lamang po ng ating Panginoon Jesucristo, totoong mula siya sa langit, sapagkat nagmulat ng galing siya sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi yung ibig sabihin, Diyos na rin siya sa kanyang likas na kalagayan. Hindi po. Itinuro po ng ating Panginoon Jesucristo na siya ay tao at ang pagiging tao po ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang matibay na katunayan na hindi sa Diyos. At kahit na po ngayong nasa langit na siya, na nakaupo sa kanan ng Diyos, Tao pa rin. Po sa kanyang likas na kalagayan. Baka naman sa pagbabalik niya, Diyos na ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Jason. Pakinggan po natin ang pahayag po ng Biblia sa Gawa 17 at ang talata po ay 31. Pagkat nagtakdas na siya ng isang araw para hatulan sa katarungan ang sanlibutan, sa pamamagitan ng taong itinalaga niyang magsagawa nito, ipinakita niya sa lahat ang katunayan nito
nang muli niyang buhayin ang taong iyon. Maliwanag po ang sabi ng Biblia. Sa araw ng paghukom ay mayroon pong itinalaga ang Diyos para hukuman ang mga tao. Hindi po isang Diyos. Maliwanag po ang sabi sa atin sa pamamagitan ng taong itinalaga niyang magsagawa nito at pinatunayan niya nang siya po ay buhayin na mag-uli. Hindi ba't ang binuhay nga po na mag-uli ang ating Panginoong Hesukristo? Katunayan siya ay tao Opo. di ba? At sa araw po ng paghatol, ang ating Panginoong Hesukristo rin ang kakasangkapanin po ng ating Panginoon Diyos sa paghatol o sa araw po ng paghuhukom. Okay, before we continue here mga ka-U3, dahil nasa issue po tayo na nature ni Jesus Christ, siya ba ay purely human? Siya ba ay half God, half human? So ang fundamental question po dyan is, why is there a need for us to identify and distinguish yung nature ni Jesus Christ? What are its implications as to salvation? Kasi ang question dyan is, if you believe that Jesus Christ is purely human, anong merits nun? If you believe that Jesus Christ is half God, half human, does it mean that if you believe either of these two perspectives, that you will not be saved anymore dahil it's a core biblical doctrine, for example? And gusto ko lang din po i-mention dito, I have to agree though, in the Bible, as far as I know mga ka-U3, there was no declaration by Jesus Christ that He is God. Kasi kung iisipin din natin, for the idea so important, di ba, na it is a priority for us to serve God, hindi ba parang logical lang din for a particular quote-unquote Savior to declare Himself as God as such, mga ka-U3? Pero on the other hand, sa mga citas po na na-mention dito, gusto ko lang po i-highlight yung ideya ng tunay na Diyos. At na-mention nga po rito ni Brother Israel na ang tunay na Diyos ay ang Diyos mismo lamang, di ba? Nag-iisa yan. So dahil ginamit yung word na tunay, ang impression po sa atin logically would mean na merong ibang faiths, ang paniniwala is meron ding ibang Diyos. Pero sa Iglesia ni Cristo, hindi yan ang tunay na Diyos. At anong ginagawa natin? Sinasampalatayanan natin ang tunay na Diyos. Yan po ang nasabi ni Brother Israel. But on the other hand, that really begs the question, what does it mean really kapag sinasabi natin na likas na kalagayan ni Jesus Christ ay tao? Human as mortal? Human meaning not in the essence of God? Ano po ba yung nature ng pagiging human? So does it mean that He is in heaven still with all, kumbaga, the physicality, the constitution that we have as human beings? Or ang ideya po ng pagiging human is not the literal sense of being human, mga ka-U3, which strictly just limits to being not God, being not deity. Malinaw po ang katotohanang nakasulat sa Biblia na siyang dapat nating tanggapin at sampalatayanan. Itinuro po mismo ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay tao at malinaw ang pahayag ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay hindi po Diyos. Kaya mali po ang paniniwalang dalawa ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, puntahan natin ang ukol sa pagkakilala sa tunay na Diyos. Ano ba ang wastong pagkakilala sa Panginoon Diyos? Suriin natin, kapatid na Gerson, mula sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Pakinggan po natin sa 1:17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ang mga talatang ito po ang nagpapatunay na hindi po nagpakilala si Kristo na Diyos. Subalit siya po ang nagpakilala sa iisang tunay na Diyos na walang iba kundi ang Ama. Sana ito ang tanggapin at sampalatayanan ng lahat ng ating mga taga-subaybay. Kasi ang nagpakilala ang ating Panginoong Hesukristo mismo, yung kinikilalang Diyos ng iba. Na yan ang ating Panginoong Hesukristo, yan ang pagkakilala nila. Ang ipinakilala na iisang tunay na Diyos, ang Ama. Kaya maling paniwalaan at kilalaning Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang Panginoong Hesukristo po mismo, ipinakilala niya ang iisang tunay na Diyos.
ang Ama na nasa langit. Hindi po sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, makilala ka nila, ikaw at ako. Hindi ganun eh. O kaya makilala nila tayo, kami. Hindi ho eh. Kundi talagang pang-isahan lang ang tinukoy ng ating Panginoon Jesucristo. Makilala kanila na ikaw ang iisang tunay na Diyos na ang itinuro't ipinakilala niya ang Ama po na nasa langit. Ang mga apostol kaya, ilan din at sino ang kanilang ipinakilalang tunay na Diyos? Ganito naman po ang pahayag po sa atin sa unang Korinto 8 at ang talata ay 6. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Palibasa ay natuto po sa ating Panginoong Jesucristo ang mga apostol ang itinurong Diyos na dapat kilalanin walang iba kundi ang Ama rin. Ang sabi po ni Apostol Pablo, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Ngayon, sinasabi nila dyan, kapatid na Gerson, suriin natin, hindi niya sinabi ni Apostol Pablo na hindi dapat kilalanin na tunay na Diyos ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo. Ano ang katunayan sa mga pahayag na yan ni Apostol Pablo na talagang iisang tunay na Diyos at wala siyang persona? Pakinggan po natin. Ang binasa po natin ay talatang 6. Ibababa lang po natin sa talatang 4. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sana napansin po ninyo, maliwanag eh. Ang sabi po ni Apostol Pablo, walang Diyos liban sa iisa. Kapag ka tinanggap po natin na si Kristo ay Diyos din, hindi na po iisa ang Diyos. Pati yung Ama at Anak ay Diyos, di dalawa na po. Kung dadagdagan pa nila ng Espiritu Santo, magiging 3 na po ang Diyos. At yun po ay labag sa sinabi ng mga apostol na walang Diyos liban sa iisa. At sana yan po ang maging pagkakilala natin. Yan ang maging pananampalataya natin. Kasi tiyak po na yan ang totoo at tama. Yan ang malinaw na nakasulat sa Biblia at yan po mismo ang itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol na iisa lamang po ang tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Ama na nasa langit. Kahit na po kung ano-ano pa sabihin ng ibang mga tao, kung ano-ano pa ituro nilang paniniwala, ang panindigan po natin yung itinuro ng Panginoong Hesukristo at ng mga apostol na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Ngayon, baka naman ang Panginoon Diyos merong itinuro, kapatid na Gerson, na bukod sa Kanya ay meron pang ibang dapat kilalanin na Diyos. Kaya suriin natin, ano ba tinuturo mismo ng ating Panginoon Diyos tungkol sa Kanyang sarili? Pakinggan po natin sa Isaiah sa 46 at ang talata po ay 9. Dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala nang iba. Ang nagsalita po sa binasa nating talata ay ang Diyos mismo. Maliwanag ang sabi niya. Inyong kilalaning ako lamang Diyos at liban sa akin ay wala nang iba. Kaya napakaliwanag ng katotohanan yan, di ba? Talagang iisa lamang po ang tunay na Diyos at yan ay pahayag po mismo ng ating Panginoon Diyos. Bakit tayo maniniwala dun sa iba't ibang mga itinuturo ng iba't ibang mga tagapangaral? Di umano, ang Diyos raw ay meron pang 3 persona. Meron naniniwala ang 2 ang Diyos. Meron naniniwala na napakarami ng Diyos. Napakaliwanag po ng pagtuturo ng Panginoon Diyos na siya ay isa lamang at wala na anyang iba, di ba? Siya mismo ang nagturo na dapat ang kilalanin nating isang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Maging ang mga propeta, kapatid na
Gerson, ano ang kanilang pagtuturo tungkol sa tunay na Diyos? Okay, before we continue here, pasensya na po, Brother Isaela. So, most definitely, ang magiging next po dito na substantiation mga ka-U3 ni Brother Gerson definitely would be consistent with the idea that there should only be one God that should be worshipped. Mga ka-U3, as I am listening so far, dahil ito nga po ay first time po natin manood dito po sa programang Suriin Natin, I believe ang isa po sa mga logical na tanong dito is, if Jesus really is God, parang He is hiding in His true nature if He really is God. As mentioned nga po, never na mentioned na He declared Himself as God. And also in line with that, there's no concept of Trinity also mentioned in the Bible. Wala po yan. Hindi po yung nakasulat sa Biblia. Although interestingly mga ka-U3, marami naman po siguro sa atin ang nagbasa ng Biblia. At alam din po natin na marami pong mga statements si Jesus Christ sa New Testament. Him, in His quote-unquote human form, actually would say something that could be interpreted in two ways, I would say. First is, of course, the obvious one would be literal, di ba? Kung ano yung sinasabi niya, you have to take it at face value. That is really what He is saying. Number two, on the other hand, is Him saying in metaphor. And in the study of Bible, this is really what complicates things. What are those pronouncements? Hindi lamang by Jesus Christ, but by, for example, the disciples as well. Ano yung literal at ano naman yung figurative? And honestly, mga ka-youth, dito po talaga nagkakabangga-bangga ang iba't ibang mga doctrines ng iba't ibang mga churches. Interestingly, however, with the Church of Iglesia ni Cristo, and gusto ko po itong malaman, lalong-lalo na po sa ating mga active commenters na INC members naman po ng U3, bakit may reverence pa rin kay Jesus Christ? In fact, the impression to me is He is not merely human dahil ang pangalan ng simbahan mismo is Iglesia ni Cristo, hindi siya Iglesia ng Diyos Ama. At para din po sa kaalaman ng lahat, sa global na major religions, ito coming from the Middle East na mga religions, di ba po? Ang tawag po sa mga religion na ito, according sa mga Muslim, is the people of the book. So, on the first one, Judaism, di ba po? And then Christianity. And then the last one is Islam. On the first one and the third one, ang paniniwala, Jesus is not God, di ba? Propeta, para po sa mga Muslim si Jesus Christ. Para naman sa mga Hudyo, si Jesus Christ is revered pero hindi siya Diyos at siya ay hindi tunay na Messiah dahil nga nag-fail siya. So ito din po kasi actually yung climate ng panahon ni Jesus Christ na marami din po kasi ang nasusulputan, claiming themselves to be anointed, claiming themselves to be Messiah, and others for sure claiming themselves to be God. Pero sa paniniwala po ng Islam, very similar here with the perspective of Iglesia ni Cristo as to Jesus' deity. Sa kanilang declaration of faith, ang tawag po dyan is Shahada. There is only one God and that is God, and the messenger is Muhammad, peace be unto him. Parang ganun din po yata ang declaration quote-unquote of faith na Iglesia ni Cristo. There's only one God that we have to worship, one true God, nag-iisang tunay na Diyos na dapat sampalatayanan, at si Jesus ay kanyang sugo, something like that. Pakinggan po natin sa Malakyas sa 2 at ang talata ay 10. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Sana po napansin ninyo, hindi po aral na inimbento natin yung pagtuturo na ang Ama lamang ang iisang Diyos. Ito po ay matagal ng aral sa Biblia. Panahon pa po ng mga propeta. Ang sabi ni Propeta Malakyas, hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kaya sa lahat po ng panahon, sa lahat ng dako, namamalagi po ang katotohanan. Iisa po ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Ngayon, ang sinasabi ng iba, totoo na ang Ama lang, ang Diyos, bago dumating ang panahong Kristiyano, sapagkat hindi pa ipinakikilalang Diyos ang anak noon. Kaya para sa kanila, nang wala pa ang Kristo, isa talaga ang Diyos. Pero nang dumating na ang Panginoon Kristo, nadagdagan na ang Diyos. Tama kaya ang paniniwalang yon? Pakinggan po ninyo sa Isaias po 43 at ang talatay 10. Ganito po ang ating pong mababasa. Israel, ikaw ang saksi ko, hinirang kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Diyos na una sa akin, ni meron pa mang iba na darating. Maliwanag po ang pahayag mismo ng Panginoon Diyos. Kung paanong walang Diyos na una sa Kanya, tiniyak din po niya wala nang iba pang darating na Diyos pa. Kaya nananatili po na kahit na sa panahong Kristiyano, nananatili ang katotohanang iisa
ang tunay na Diyos. Nabanggit na nga po namin kanina, sa lahat po ng panahon, sa lahat ng dako, ang katotohanan po na itinuturo ng Biblia, iisa ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Ang ating Panginoong Hesukristo po, tao sa kanyang likas na kalagayan. Hindi rin po totoo yung sinasabi nilang bukod sa tao na ay Diyos pa ang Panginoong Hesukristo. Hindi po, kasi nilinaw ng ating Panginoon Diyos na ang tao ay hindi Diyos. Kaya tanggapin po natin ang pagkakilalang ang iisang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit. Sana sa katotohanan yan, makasama po namin kayo. Kasi nilinaw din po kanina ng ating Panginoong Hesukristo na ang pagkakilala na ang iisang tunay na Diyos ay ang Ama na nasa langit, isa po sa batayan o saligan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya yan po ang pinaninindigan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. At bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa mga katotohanan ng aming tinanggap. Amen. Sana po ito ang sampalatayanan at tanggapin Opo. ng lahat ng aming mga taga-subaybay. Amen. Ang makilala ka po nila na iisang tunay na Diyos. Opo. Ang aming Panginoong Hesukristo po, tao sa kanyang likas na kalagayan. Amen. Ngunit Panginoon namin na dapat paglingkuran at sambahin Opo. sapagkat ito po ang ipinag-uutos mo sa amin. Amen. Ama na makapangyarihan sa lahat, pakipagpala po ang programang ito at Opo. lahat ng aming mga taga-subaybay. Amen. Pagpalain din po ang kabuuan ng iyong iglesia. Opo. Pagpalain din po ang pamamahala. Amen. Panginoong Hesukristo, patuloy kaming ipamagitan para lahat ng mga dalangin namin matanggap po ng iyong mga hinirang. Amen. Umaasa na po kami, Ama. Iginawad mo na po ang iyong mahalagang basbas, pati na po sa programang ito at sa lahat ng aming mga taga-subaybay. Opo. Ang lahat po magalang naming hinihiling at ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Okay, mga ka-U3. Ayan, sure po ako mga ka-U3, lalong-lalo na po sa atin pong mga INC na members po ng ating channel dito po sa U3. Ang itatype po malamang dyan ay bitin. And I also felt that way mga ka-U3. So please send if there is a continuation to this Bible study series. Dahil palagay ko, this is probably a regular show, no? Suriin natin. Nandito rin po pala sa label na this is part of the radio show, no? DZEM 954. So mga ka-U3, hindi ko na po pwedeng masabi pa lahat po nung aking mga interjections na sa kalagitnaan po ng video dahil syempre po I was watching it in real time. Pero kaunting recap lang po, syempre ang discussion po focuses on Christ being human and never na ang likas na kalagayan ni Jesus Christ ay isang Diyos. And the show is well produced mga ka-youth. Maliwanag po ang pagkakasabi, very organized and structured po yung kanyang presentation, and I am sure siguro sa kanilang preaching no na actual siguro sa pulpit po ay talagang mas detalyado pa. Pero syempre, dahil syempre ito po against sa kumbaga quote-unquote common beliefs. Kung titingnan natin no, sa ideya nga po ng Trinity, for example, ilang bilyon na Katoliko ang hindi po similar na paninimpalataya po ng Iglesia ni Cristo. At iba pa dahil ang majority would really believe in the deity of Jesus Christ. Pero hindi po ito exclusive lang po actually sa paniniwala nga ng mga members ng Iglesia ni Cristo. As mentioned, even in the past video reaction, I think other than Islam, Iglesia ni Cristo, and then meron pa isa, Astranism, there you go. Isa din pong relihiyon na naniniwala na hindi Diyos si Jesus Christ. As mentioned po kanina, ang issue po kasi rito is ano ang essence why we have to distinguish. And I think in the last part of the prayer, actually, because I was also listening to that, so Brother Israel is saying, Panginoong Hesukristo. What does that word mean though? So kumbaga, parang isasum up natin yung declaration of faith, ano po, ng Iglesia ni Cristo. God is the only one true God and Jesus Christ is the Lord dahil Panginoong Hesukristo? Or is it totally the same with Islam where instead of Muhammad, peace be unto him, it is replaced with Jesus as God's messenger, mga ka-U3. And I hope in the future discussions po natin, kapag may mga nagsend pa po sa atin ng mga link no, na nakarugtong po nito, sana po ay mas maliwanagan natin yung ideya ng pagiging Panginoon ni Hesukristo na hindi Diyos, kasi yun po ang sabi. And also I noticed sa last part po ng prayer, ang sabi po ni Brother Israel, Panginoong Hesukristo being tagapamagitan. Ayan, ano din po kaya ang ibig sabihin yan? But anyway mga ka-U3, kumbitin po, you know what to do. You can also watch this video over here. You can watch this playlist over here.
reminder, kung ikaw ay baguhan, click mo na yung subscribe dito dahil marami po tayong religious videos, discussion po dito mga ka-youth, INC, MCGI, Catholic, Born Again, CCF, at iba pang mga reliyon po ay atin pong na-feature na po rito. So maraming salamat po. I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.